Team 125. Ang issue ng motor ni boss, palyado. Paki-start mo nga. Palyado daw yung andar, baka daw sa karburador. So pag pinaandar yan na may minor, so ibig sabihin na nasa karburador. Okay na. So pinaandar ni boss, one click lang. Tapos may minor naman. So ibig sabihin wala sa karburador. Nasa kuryente po yan pag ganyan yung issue. So biritin natin. Ayan o. Pumupugak-pugak, so automatic ang i-check up natin dyan yung kanyang daloy ng kuryente. So sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin tutumbukin yung eksaktong sira nyan. Ayan o, shout kay paring bro, Dayo from San Pedro. Side cover 250. Kapag ganyan ang issue mga boss, tanggalin na muna natin yung kanyang side cover. At dito sa kanyang wiring, hanapin lang natin dyan yung kanyang wire ng stator. So ito, hanapin natin yan. So babalatan natin to para ma-expose natin yung kanyang wiring. At dito sa kanyang stator may makikita tayong black na may red. Itong black na may red, ito yung kanyang primary ng ating stator. So i-check na muna natin kung malakas yung linalabas na kuryente nito. Pakita jack mo nga pare. Nga, tadyak mo. Sige. Okay, malakas. So pwede na nating ibalik to at malakas naman yung kanyang primary. So balik na natin. So isusunod natin, tanggalin natin yung kanyang bangko, yung kanyang tangke. So itong motor na to mga boss, pinalitan na daw ng CDI. Tapos spark plug, ganun pa rin, palyado pa rin, lininis na yung karburador, bago lang. So ganun pa rin, palyado pa rin. So dito sa kanyang primary, good naman. So tanggalin natin to, tsaka yung tangke. Tatargetin natin yung kanyang CDI. So tanggalin na muna natin tong mga socket. So dito sa kanyang socket, ang gagawin natin dito, puputulin na natin to, papalitan natin ng panibagong terminal. So ayan, pinutulan natin yung kanyang wiring, tapos papalitan natin ng bagong socket. So kasa natin to. So ayan, napalitan na natin ang kanyang socket. So pwede na nating kasa. So yung mga padre, nagpalit tayo ng CDI socket. So ang issue ng motor ni boss, palyado, nakita nyo sa unang video. Nagpalit ng CDI, nagpalit ng spark plug. So ganun pa rin. So wag po tayo basa-basa nagpapalit ng pyesa. So kalimitan yung issue ng ganitong mga CDI primary type nandito sa kanyang socket. So try nyo munang magpalit ng socket. Ngayon pagpalyado pa rin, pero gumanda yung birit nya, magpalit na kayo ng spark plug. So yan, pinalitan natin ng spark plug. Dahil yung kanyang spark plug ay palitin na rin. Ayan o, palitin na yan. So ngayon try natin paanda rin. Paki-start mo ulit pare. Tapos revolution mo. Ay, karburador. Okay. Birit mo. Okay. Huwag mong gagas. Sige, alala na yata ang gas. Okay. Kabit na muna natin yung kanyang tangke. So ayun, napalitan na natin ang socket. Start mo. Check natin kung palyado. Okay na. So nagpalit na tayo ng socket pero palyado pa rin. Ang gawin natin, cutin natin tong ito yung white na may black. So try natin i-cut yan. So yung mga padreng, pinalitan natin ng socket. Tapos nung unang andar, maganda. So hindi ko na naipakita sa video. Ngayon, bandang uli nung binidyoan natin, palyado pa rin. So pag ganyan ang issue mga boss, balikan natin yung kanyang primary. Kasi ito yung pinaka main supply ng ating CDI. So sa unang video may kuryente siya. So try natin tadyakan ngayon kung yung kuryente niya ay stable o malakas pa rin. Sige, pakitadyak mo ulit. Patadyak natin, kanina may kuryente naman. Try natin ngayon kung meron. So itong black na may red, ito yung kanyang primary. Tadyak. Ito pa. Ayun o. Okay, so confirm natin mga boss. Kanina may spark pa. Ngayon tuluyan nang nawala. So kanina kaya nagpalit tayo ng socket. So
yan ang issue ng mga ganitong klase ng CDI. So ganun pa rin, pumalya pa rin. So binalikan natin yung kanyang black na may red hanggang sa nawala ng CDI. Ngayon kung magpapalit tayo ng CDI, so medyo may kamahalan yan. Tatanungin natin si boss kung iba battery operated na lang ba natin, mas makakamura siya doon, or palit stator buo. Anong gagawin natin? Palit stator o diskarte na lang natin ng makakamura? Bahala ka, boss. Bahala daw tayo. So doon na lang tayo sa makakamura siya, pero quality at siguradong magiging maganda yung andar ng kanyang motor. So magko-convert tayo dyan ng 4-pin na CDI. So mas mura dun sa kanyang stator. So syempre, bago natin isagawa yung 4-pin na CDI, tanggalin na muna natin to, yung kanyang positive, para ma-check natin yung kanyang charging kung okay pa ba. Pakitanggal mo nga pare. O, tanggalin natin yan. Tapos gamit tayo ng test light. Yung test light lagay natin sa negative. Tapos papatadyak natin, dapat maglalabas ng kuryente. Ito positive. So pakitadyak mo, dapat to iilaw. Ayun, okay, isa pa. At sa pagkakataong yung mga boss, okay pa yung kanyang charging dito sa kanyang stator. Ang naging issue lang, marahil sunog na yung kanyang primary. So magko-convert tayo ng 4-pin na CDI. So tatanggalin na natin uli yan. At dito sa kanyang stator wiring, so ito yung galing sa stator. So pinutol natin ito. So etong black na may red, itatap natin dito sa kanyang placer sa kulay black. So pag nakasusi po yan, susi natin, naka-negative yung ating test light, dapat iilaw po yung kulay black. So umiilaw. Pag pinatay naman yung susi, automatic yan, wala po yan supply yan. So itatap na natin dito sa placer dito sa kulay black itong black na may red. So itap muna natin yan. So yung black na may red, sinama na nga natin dito sa black. So ito na siya. So check natin dito kung may kuryente yung black na may red kapag nakasusi. So check natin yan. So ayan okay siya. So pwede na natin gawin. Ngayon dito sa solid na green, ito yung ground. Tapos yung green na may white, ito yung pulsar na negative. So gagawin natin, pagsasamahin na natin yan. So inakasan na natin yung kanyang socket. Yung blue na may white, pulsar. Yung solid na green tsaka green na may white, pinagsama na natin, negative po yan. Yung black na may red, ito yung accessories wire, yung tinap natin dito sa ating placer relay. Tapos ito naman black na may yellow, ito yung ating ignition coil. So isalpak na natin. So yung mga padreng, nakasanan natin yung kanyang 4-pin na CDI. So i-on natin, try nating paandarin. Birit. Okay na. Anong masasabi mo, boss? Good. So yung mga boss, ang naging issue ng motor ni boss, palyado sa unang video, meron namang kuryente hanggang sa tuluyan nang nawala. So nag-convert na tayo ng 4-pin at tumino na yung andar ng motor ni boss. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.